Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for April 7, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang mga ganap sa araw na ito, April 7, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 7, 2024. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong April 7, 2024. Actually, mixed emotion ito. Okay? May nakita ko dito na malungkot kayo. May hindi klaro sa inyo. Nalilito kayo, nagkaroon ng confusion, doubt. May naramdaman na takot, nalilito. So, ingatan nyo ha, yung sarili nyo. Kasi baka magkaroon kayo ng anxiety or stress or matriggerin yung depression. So, ingatan po. And some of you ha, may nakita ko dito na may success po na naganap. Success, joy, and happiness. So, some of you na may naranasan na happiness and success, it might be this is to your about your career and money or sa sitwasyon mo ngayon. Basta po may nakita ko dito na some of you nagkaroon ng happiness and joy. Kaya nasabi ko kanina yung mixed emotion. So, may ganap po na magandang bagay, magandang sitwasyon. This is good outcome. Okay? So, claim this happiness and joy, success sa inyong buhay. So, this is good outcome. And some of you, nahihirapan. Kaya nga may sabi ako dito na, bakit nagkaroon ng mixed emotion dito? Siguro na, like for example naka-receive ka ng message na you are hired sa trabaho. Pero, itong offer na ito is malayong lokasyon. Like for example, pag-abroad. Tapos now, nabibigatan ka sa
paglabas sa inyong comfort zone. Kasi may offer sa labas eh, di ba? So, nahihirapan kayo. Yan yung isa sa example po. Kasi iba-iba kayo ng experience eh. Di ba? So, ayun. Pag-isipan nyo mabuti. Time for reflection kung ano yan. Basta po may natanggap kayo, may nangyari na naghahati dito ng happiness and joy sa inyo kasi may success. Okay? Tapos, and may nakita rin ako dito na nahihirapan kayo. Nahihirapan kayo sa pagtanggap. Nahihirapan kayo, nabibigatan kayo kasi siguro may sacrifice kayo kasi may nakita akong sacrifice dito. And some of you felt guilt. Nagkaroon ng guilty. Okay? So, ayun, nagkaroon ng mixed emotions dito eh. It might be iba-iba ito. Isang taong ito, may sitwasyon na happy kayo. At ito, iba na naman yung isang concern nyo. So, sabi po na dito may message sa inyo na cheer up. Live in the moment. Cheer up po daw kayo. Huwag kayong mapahinaan ng loob. Tapos sabi dito na raise your standards. And I believe regarding to sa inyong career and money. Okay? Spirits guide. Energy po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 7, 2024. Spirits guide, career and money po ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 7, 2024. Spirits guide, love, life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong April 7, 2024. Kunin natin to ha. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video sa mga hindi pa nakapanood ngayon. May April 2024 monthly Gabay Tarot reading po kayo. At may career and money for April 2024 Gabay Tarot reading. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. At may anong tawag nito ha? At open na rin yung schedule natin for booking. Okay? Open na po yung schedule natin for booking para para sa mga gusto magkaroon ng personal reading. Okay? Para sa gusto magkaroon ng personal reading, i-check nyo po yung video na ito. May description box dyan sa baba. May link pong nakapost. I-click nyo po. Then, ayun. Message nyo po ko sa Messenger and for inquiry and for booking. Okay? Maraming salamat po. So, Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 7, 2024. Kamusta po kayo, Cancer, Pisces, and Scorpio? I'm hoping na okay kayo. Okay, so ayun. Kung may narinig kayong music sa background, kapitbahay namin yan. Focus kayo sa akin ha, para may makuha kayong mensahe.
And don't worry, hindi ako made-distract. Okay? So, ayun. Okay. Nakikita ko dito nagmuni-muni kayo ngayon, nag-iisip ng mga plano o pangarap sa buhay. Okay? Some of you nakikita ko dito nag-daydreaming. Nag-iisip kayo na regarding sa desires nyo sa buhay, and some of you nag-iisip ng mga plano, pangarap sa buhay. Some of you talaga nagmuni-muni ngayon. Okay? Wow! May message dito sa mga single, oh. Marami daw kayong maniligaw, some of you. And marami kayong choices. Iniisip mo kung sino yung right person para sa inyo. Yung may genuine love. Pero sabi po ng card dito na mag-ingat po daw kayo sa pag-overthink kasi maghahatid ito ng kalituhan. So this is the clarification of your card here. Magkakaroon ng pagkakalito. Kung sobra ha, long time na yung pag-iisip nyo. Kasi ano kayo dito, nag-iisip kayo kung sino yung right person para sa inyo. Tapos marami kayong ideas, marami kayong natanggap na idea, inspired kayo ngayon kasi maraming ideas. Tapos nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki ang pangarap mo kaya nagpaplano ka ng karagdagang investment. Para sa mga may trabaho dito, nagpaplano kayo mag-level up po. Maaring pinagigihan mo yung trabaho mo para magkaroon ng promotion. Okay? So, ayun. It might be nagpaplano ka kung paano ma-improve pa ang inyong kaperahan at paano pa magkaroon ng pag-level up sa inyong trabaho dyan, or nag-iisip kayo kung pwede ba kayong lumipat, ganun, para magkaroon ng career growth. So this is all about contemplation, yung pagmuni-muni. This is planning. So let me see muna ha kung may repeating number dito. Okay, meron nga. So tingnan natin ha. So Okay. Kailangan kong mag-stop kasi may inayos lang po. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio, may nakita ko ditong you are moving on from challenges. 'Di ba? Nalilito kayo, nabibigatan kayo sa paggawa ng desisyon, and now you are decided to move on from challenges. Okay? So focus kayo sa mind healing instead of suffering. Okay? And some of you Cancer, Pisces, Scorpio, lumalayo kasi kayo sa toxic traits. Sa isang tao na nagdulot ng toxic relationship, toxic traits, pwede din sa lugar, toxic workplace, pwede. Lumalayo ka sa hamon may hamon eh. And some of you, lumalayo kayo sa toxic traits or yung hamon regarding sa, like for example, sa kaperahan. Ayaw nyong magkaroon ng problema sa kaperahan. Pero may takot rin kayo na bumalik yung naranasan mong hirap regarding sa kaperahan. Ganun. Some of you ini-ignore eh. So, kailangan nyo pong, kung lalabas ito bukas, kailangan nyo talagang ayusin yan. Kailangan nyong harapin. Okay? And sabi po ng card dito na focus kayo and have faith. I-release mo yung nararamdaman mo, napalitan mo ng positibo na ma-motivate kayo ulit. Okay? So this is moving forward. So take this message na raise your standards and live in the moment. Okay? Sa career and money, ito maganda to. Sa career and money ni Cancer, Pisces, and Scorpio, this is happiness. Diba? This is the clarification of your card here. So this is the confirmation na regarding talaga to sa career. Kasi nagkaroon ng happiness fulfillment, nagkaroon ng success. This is a completion of cycle. Okay? So, ayun.
Granted yung manifestation nyo, may fulfillment na naganap regarding sa pangarap nyo po, may kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan. So this card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng serenity, katahimikan, satisfaction at pasasalamat. Okay, success in workplace and home. I-acknowledge mo ang nagbibigay ng suporta sa iyo galing sa iyong co-workers na para mo ring pamilya. Kung ikaw ay may balak ka mag-change ng career o magtayo ng negosyo, so know that you have the very supportive friends and family. So very supportive ang inyong family, ang inyong partner, or co-workers mo regarding sa inyong plano sa inyong career and money. Nagkaroon ng pagkakaisa po dito. So, this is the completion of cycle po. So, ano yung ibig sabihin ng repeating number nyo? Check natin ha, baka dalawa ito. So, 10 lang po yung repeating number. Okay. So, this is combination of 1 and 0. This is alignment with your life's purpose. So the 10 meaning is, it signifies that your spiritual path is in harmony. Kakasabi ko lang, nagkaroon ng pagkakaisa. So it signifies that your spiritual path is in harmony with your soul's mission. So, di ba sabi ko kanina dito, nagkaroon ng pagkakaisa, harmony. So this is, it serves a guiding light. This is a new journey or illuminating your journey in love, money, career, and spiritual growth. Okay? So tandaan nyo yan ha, baka may naulit na namang number sa susunod na araw na nakalimutan ko. Kasi nakafocus ako sa message nakafocus ako sa message. Minsan, kalimutan ko yung pagbanggit ng repeating number. Okay? Again, this is your spiritual path is in harmony with your soul's mission. This is your journey in love, money, career, and spiritual growth. Okay? Ano pa? This is spiritual awakening. So, i-discover nyo po daw yung sabi po dito, discover your inner wisdom. So, ayun. Baka may nakalimutan pa kong sabihin. Okay. Basta nakita ko dito na you are ready for spiritual evolution. This is personal growth and spiritual development. So, ayun. Rather than is a sign of action and forward movement. Diba sabi ko sa inyo na may message dito na moving forward. You are moving out from the challenges. Ganon. Okay, so this is moving forward. So this is the sign from the universe that you are being supported with, nagkaroon kayo ng support system ng inyong mga kasamahan dyan. It might be this is your family, friends, or kasamahan dyan sa trabaho. So, this is the clarification talaga. So, 10. Tandaan nyo yan, ha? Baka may makita na naman kayo dyan na kahit sa panaginip or dyan sa sa gawain nyo na may 10. Okay? Tandaan nyo yung message na iyan. Okay? So, let's forward. Let's proceed. Okay? Actually, sabi po ng card dito na sobrang dami ng trabaho nyo. You felt exhausted, pressured, and sabi po ng card na hindi po masama maghingi kayo ng tulong. Kasi nagkaroon ng burnout dito nagkaroon ng burnout, nabibigatan kayo, it might be hindi na akma sa inyong schedule, kaya pressured na kayo kasi malapit na ang anong tawag dito? Deadline. Or may nakita ko dito na may ganap na intriga. Tapos mag-ingat po daw kayo sa taong manloloko.
huwag kayong magpaapekto sa intriga. Okay? Huwag kayong magpaapekto sa intriga. Tuloy nyo lang mga gawain nyo dyan. Kasi mas maraming nakasuporta sa inyo kasi isang taong ito. 'Di ba? 10:1. So, saan ka? Doon ka sa marami. Maraming nag-support sa inyo, maraming naniniwala sa inyo. Huwag kayong magpaapekto sa isang tao na nagbigay sa inyo ng toxic traits. Kaya nga, nabibigatan pala kayo dito kasi marami kayong trabaho. Ah, ah, gusto niyo mag-give up pero wag ha, kasi malapit mo nang matapos. This is a completion of cycle. So this is a clarification of your card here na nagkaroon ng nabibigatan kayo. Kasi nakatanggap na kayo ng intriga, naapektuhan kayo, which is, please be reminded na huwag kayong magpa-apekto. So mag-ingat sa taong maluloko din. Okay? So huwag kayong sumuko kasi malapit na Sabi pa nga dito, di ba, yung what I meant is yung pagtatapos. Papasok na kayo sa new beginning. So yun ha, huwag kayong magpa-apekto. Yung isang tao na naninira sa inyo, yung manloloko, versus sa maraming nakasuporta sa inyo. So dun kayo sa maraming nagsuporta sa inyo. Okay? Tapos, hindi po masamang humingi ng tulong, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi minsan sa sobrang kabaitan ni Cancer, Pisces, and Scorpio, mas natutuwa siya na walang ginagawa yung isang tao. Oo, kasi ayaw mong mahirapan yung tao Parang gusto mo yung kayo lang gumagawa para hindi siya mahirapan. Diba may instances na ganyan? Kasi sobra kayo mabait. Cancer, Pisces, and Scorpio. Like for example, yung anak mo na capable na siyang maggawa ng gawaing bahay. Tapos, instead na i-train mo siya, which is train nyo naman, ayaw mo siyang mapagod. So, ayaw mo siyang mapagod. So, ginawa mo yung dapat na trabaho niya. Like for example, yung simple na gawain lang na pangbata lang. Yung paglipit ng bagay, paglipit ng laruan. Kasi mas natutuwa ka na relax yung tao. Kasi mahal mo yung tao ayaw mo siyang mahirapan. So example yan ha, pero this concern is sa sa career and money ito. It might be this is your kasamahan dyan, your friend, close friend. Okay, so wag ganun, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalo na't bata pa sa inyo, i-train nyo para kung on leave kayo sa trabaho, alam niya yung gagawin nyo. Hindi kayo mastorbo sa inyong vacation leave. Okay? Huwag niyong hayaan na maging dependent itong taong to sa inyo. Okay? Tapos, ayun, control your kindness din. Kasi baka pinapakita mo itong kabaitan mong ito, like for example, tinatrabaho mo yung trabaho niya na instead siya ang gumawa, darating talaga ang panahon na aabusuhin niya yung kabaitan niyo. It might be nangyari na ngayon. So, ano yung gagawin mo? Kailangan habang maaga maging independent yung co-workers. It might be boss kayo, di ba? Staff nyo yan. Kailangan mag-independent sila. Alam nila yung job order nila. So, put limitations din. And I know, hindi po masamang maging mabait sa kapwa nyo at sa inyong sarili. Kasi nakita ko dito mas mabait kayo sa kapwa nyo So, baka pwede naman na maging mas mabait kayo sa inyong sarili. Okay? You had chance to yourself din. Marunong, marunong din kayong mapagod. Huwag niyong akuhin lahat yung trabaho. Huwag niyong akuhin lahat na may, put your limitation din. Sabi dito, raise your standards din. Live in the moment, cheer up. Kasi nababikatan ka dito. So, ask help sa kanila. Okay? Para hindi sila maging independent sa inyo. Kasi nakikita ko dito na mas matutuwa ka na mahihirapan ka kaysa sa yung mahal mo, yung malapit na tao sa inyo na mahihirapan. Ganun, tama ba? Okay. Ulitin ko. Mas matutuwa ka kasi pag relax yung
close friend mo, close person mo. Mm. Yung kunin mo na lang yung gawain niya para hindi na siya mahirapan. Ganon, nakuha ko rin. Okay, Cancer Pisces and Scorpio ha. Alam kong sinasabi ko to sa inyo araw-araw pero hindi kami magsasawang na i-remind sa inyo na kontrolin din ang inyong kabaitan kasi minsan kasi inaabuso kayo eh. Inaabuso kasi giver kayo. Giver, nagbibigay ng chance, mahiling magpatawad, mahilig yung mabilis kayong maawa. So, likas yan sa inyo, kaya nga divinely guided kayo eh. Oo, kasi mabait kayo. Yun ha. Okay. So, yun. Ano pa? Ano pa ang mensahe? Okay, sa love life na tayo. Kasi maraming nagre-request, ma'am, ano yung repeating number? Ano yung message niya? So, kung hindi ko matandaan yung repeating number, i-google na lang po. Okay? Pero, I will try my very best. Syempre. Okay. So, sa love life, self-love, partnership, and romance. Wow! Araw-araw na to, ha? So, Cancer, Pisces, and Scorpio, may nakita ko ditong wealth and generosity. So, yun. Kung, kasi sa kabilang sign, hindi dito sa sign na Cancer, Pisces, Scorpio. Sa kabilang sign kasi may nagtanong, bakit pa ulit-ulit yung mensahe? May instances kasi yan eh. Lumabas na naman kasi ginawa mo talaga sa araw na ito. Lumabas na naman yung mensahe kasi some of you, because this is general reading, right? Because some of you, nagkaroon ng fear para ayusin yung sitwasyon, na binigay na sitwasyon. It might be, may dumating na naman na blessings, tapos nagkaroon na ng generosity kasi mapagbigay, likas yan sa inyo. Okay? Kung may paulit-ulit po na message, meaning to say this is general reading, meaning to say may ganap talaga. Iba-iba lang yung sitwasyon pagbigay. O like for example, ang iba naghahanap ng trabaho. So nagkaroon ng, kung magsabi ako na some of you ma-hired ngayon. So some of you natanggap sa scholarship. Di ba? Yun. Pero wala naman ako natanggap na concern dito sa Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi, alam nyo, alam nyo lahat siguro, some of you na nakatutok na dito sa ating channel. Okay? So, ayun. Nagkaroon ng wealth and generosity. I think lumabas din ito kahapon. It might be another blessings ito. Or same ito na naka-receive ka ng blessings kahapon tapos nagkaroon ng generosity ngayon. Kasi nakita ko dito na nagkaroon ng financial stability. Yes. And sa mga single dito, may parating sa inyo na, stable na po. Na isang tao. And some of you gusto nyo munang magbili ng property na yung maging handa na magkaroon na kayo ng sense of stability. What I meant is nagkaroon kayo ng sense of stability kaya gusto nyo maging handa na magkaroon ng property bago pumasok sa isang relasyon, bago pumasok ng isang pag-level up sa inyong relasyon na magbuo ng pamilya. At may nakita ko dito na may plano kayong magbakasyon. O bumili ng regalo para sa inyong sarili. Wow! Yan yung gusto ko sa inyo. Diba? Nung isang araw na may binigay na sa inyo tapos binili nyo sa inyo tapos binili nyo sa kapwa nyo kasi mas maging masaya ka kung nag-provide ka sa taong na humihingi ng tulong. Ganon. Na instead binigay yan sa inyo na para sa inyo, para makabili kayo ng bagong damit, bagong sapatos. Ngayon, may time dito, may nakikita ko dito na bumili ka ng gamit, bumili ka ng regalo para sa inyong sarili, para mapamper yung sarili mo. It might be, nagbili ka ng regalo para sa inyong partner, and it might be, naka-receive kayo ng regalo or tulong. Okay? At nagkaroon ng new beginning. May initiation. You are inspired
May chance kayong maglakbay po. Pwedeng bakasyon ha or pag-abroad, malayong lugar. Tapos, yun nga, yung sa mga single dito, may parating po sa inyo. Maaring nanligaw na ito sa inyo ngayon. Tapos sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, naramdaman nyo yung pagtaas ng pag-iibigan nyo, pag-level up. Tapos, love is blooming nakikita ko dito. It might be may tampuhan kayo ng nakaraang araw. Ngayon, mas napansin nyo sa inyong relasyon na mas naging magaan, naging malawak. Ganon. Okay? So, this is your message. Maraming mensahe, no? Okay. Sa love message po para sa mga single na perform a random act of kindness. Yes, para sa inyo to Kasi mabait kayo. Actually, si Cancer, Pisces, and Scorpio, wala kayo akong masyadong complaint sa inyo. Like for example, ang ingay ng background nyo, yung sa kabila nung, hindi naman ako galit. And that is very normal talaga na may complaint. Yes, mahabang pasensya ko niyan. And bumibigay din ako ng unawa dyan. Kasi may learnings din ako dyan Pero kapag sobra na, hindi ko tinitake. And magaan ang loob ko sa inyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kahit hindi kayo maniwala, bahala kayo dyan. Okay? So, Cancer, Pisces, and Scorpio, sa may relasyon dyan sa buhay mag-asawa. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. Yes, indeed. Kasi mas lumawak yung relasyon nyo. Pansinin nyo, mas gumaan. Tapos, ayun. May nagtanong sa akin, bakit ba water signs ka ba, Miss Chav? So, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng sumagot. Kasi yan yung sabi ng gabay ko na hindi pwede. Okay. You must break out of any limitation that are holding you back, whether they are self-imposed or put on you by other people or society. Break free and run faster towards your dreams. Wow. So free yourself. And to let you know kung bakit yan in-encourage ko kayo na be love, share your kindness to everyone. Kasi likas yan sa inyo And sa lahat naman ng signs, in-encourage ko kayo. Pero si Cancer, Pisces, and Scorpio, likas talaga sa inyo yan. Masipag. Kung gusto niya, maangkin nyo lahat yung trabaho para okay yung hindi mahirapan yung mahal nyo sa buhay. Ganun. So, message po dito is adjustments are required. Tapos, sabi po ni Archangel Michael dito, stand in your power, be true to yourself. That is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio. See you tomorrow po, ha? So, sa mga gusto mag-booking dyan, personal reading, so check nyo po yung link. Message na po ako. Message po ni Archangel Michael, stand in your power, be true to yourself. So that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, April 7, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.